ka-farmers, ka-agri-David PH Teams. At ito, ang inayos natin, natapos na natin na spit fire lahat ito. Hintayin na lang natin na matuyuan at papalaparin natin itong gitna. Dito natin sisimulan para maganda pag umikot tayo. Ay mas maganda pag nagbuhat ng mga inputs. At kung may pa-filter tayo ngayong wet season ay may dadaanan yung mga bibisita dito sa gitna. Palaparin natin at ang purpose niyan ay matrap na rin natin kasi papunta dito yung mga tubig dyan, ay matrap natin yung ating sustansya at tubig. Makokontrol natin, mas mababa kasi dito pang trap natin ito. Pag tinap natin ito papunta dun sa gubat yan hanggang sa mataas. Okay, yan, manood muna kayo at magtatrabaho tayo ulit para makita nyo ito muna siguro yung ayusin natin. Ayan, natapos na natin ito katatapos. Ni-straight ko lang, tapos dito naman sa susunod. Yan yung punlaan natin, hayaan lang muna natin matuyuan para mas maganda yung decomposition. Magdi-decompose na mas makaan. Ayan muna para hindi pa salubong. Nood muna kayo, nag-i-exercise tayo. Nakapag-burn na naman tayo ng fat. Matras para mas maganda ito. Tapos pag may malapit na, pag nabasag na, magpigulit tayo, palaparin natin, pagandahin natin. Yan. No? Tignan nyo yung lupa natin, no? Kabilis na down, kabili sa lusak. May mga earthworm, birmi, kulate. O yan, ganyan muna. Tapos pakpil pa tayo ng 2 times dito, malapad na. Taas natin, purpose nyan, pang-trap din natin ng mga insekto, pang-lubog sa mga nagtatago sa base. Tubig rekasyon naman libre. May time na lunurin natin yung mga peste. Yan, nalapad. Diba? Hindi, patras. Kasi pag patras, ulitin natin, pag paabante yan, nahihirapan tayo. Paabante, bubungkal ka. Bubungkal ka pa ito. Naapakan mo na, sakto. Sakto yung pagkuha mo na lupa. Naapakan mo na. Isa na ba sabi ko, mas maganda yung patras. Mas pulido. Pagpaabante yan, ako, nakakahawit. Gutab-gutab pagkahit sa labas. Yung parang buhok na kwan. Pulta-pulta. Yung tabas ninyo, pagpatras. Buo yan na flat top. Yan. Dahan-dahan lang muna, hindi tayo nag-aapura. Importante, makakaani tayo. Last week ng August to first week, okay na yun. Huwag niyong paabutin ng bagyo. Mas maraming perwisyo. At ang aanin ng August, walang rice bag. Kaya hinahabol natin yon, parang kontin yan. April, March, second week. Gano'n, walang rice bag dito sa part natin dito, sa Luzon. Region 2. Yun yung life cycle ng rice bag. Aralin ninyo ang life cycle ng iba't ibang insekto, kaya ng black bag. Wala rin. Lakas mga merwisyo ang mga yan. Kaya kung gusto nyo makatipid, aralin nyo pong mabuti ang pagpaparming, hindi bara-bara na. Ay, ang tagal nyo na nagpaparming, walang pinagbago. 30 years na. 1970, 80s, 90s, wala na. Paulit-ulit. Hindi pa kayo nag-upgrade. Kawawa yung mga farm owner sa inyo. Mga taga-saka na walang natutunan. Kaya sinabi ko sa inyo, nasa pilapil yung mataas na ani. Lalo sa ngayon, daming kiwit.
Yan, nandito si Agri-David PH Teams. Handang tumulong po sa inyo sa ating nalaman sa papaparming actual, theoretical at may resulta. Okay? Hindi po tayo nagkwekwentuhang barbero lamang ng gaya ng iba. O, dito muna tayo para makita nyo naman yung gagawin natin dito. O, ganyan nakalapad yung kon natin. Ito naman para maikutan natin yung punla. Pigod dapat doon, tignan yung paabanti kasi dito muna tayo. Pinasing ko muna to sa kanalan at pigod, paabanti mahirap. So, yan, pikit natin doon sa baba para walang tagas. Normahan ko lang kasi kanina yan. Ngayon, final na. Diba, kabilis. Pantihan nyo yan. Nako, times 2. Yung bilis, pinipitik-pitik ko lang. Talagang binilisan ko yan, mabilis lang. Lalo pag nakabasag na, kabilis. Yung walang dayami na yung kuwan natin. Yung puno ng kuwan. Pinaggapasan, kabilis na ganito. Pero pag pala, matagal. Kamayin ninyo. Buting ko na siyam-siyam sa pala. Yung babagal ng mga tagasakan ninyo. Yung diskarte. Kulang sa diskarte. Para makabilis yung kanilang trabaho na maganda. Na haba. Cut na natin para hindi haba. Natin ngayon mga ka-Agri-Davids, nag-spray ng pilapil at yung pagitan ng kanal. Ayan, isang lata ng sardinas, ang rate lang po nito. Tapos yung nandyan sa kwan, basta kahit anong ganito, basta yung bilhin nyo, active ingredients ay glyphosate, pare-parehas po yan. Ayan, yung sa irrigasyon, patayin na natin para hindi na mamumungat yung nandun sa kanal. Actually, isang load na lang, patapos na tayo. Ayan, pakita ko lang sa inyo, in-sprayan po natin itong perimeter din natin dito sa piggery para hindi na sisibol. Ay isprayan na rin natin, hindi na natin kayang linisan pati yung mga to, yung mga yan lanot, yung mga yan, para malinis. Yan, pakita ko lang sa inyo pagkatapos nito. Nisprayan ko na kahapon ito bago tayo umuwi, kaya medyo ginabi tayo. Isprayan ko na lahat yan. Ito na lang perimeter ng piggery, tapos yung pinakakanal, yung katabing pilapil natin, isprayan na rin natin para hindi sisibol yung mga mahinog pa at pupunta rin, may patubig rin natin dito. Yan, isprayan din natin yon. Tapos na rin lahat yan. Dito na lang, tapos yun nasa kon na lang dyan sa irrigation. Ayan, tapos to, na-isprayan na natin. Yan na yung kon natin
Yung rinaton natin, oh. Yan, dinilig ko rin yung pinampabulok natin doon, dinilig ko rin yung sobra. Yan. Daming raton. Tignan natin kung anong magiging kalabasan yan. Yan, ay adapt natin dyan yung inbreed. Okay, yung itatanim natin dito, may mga nagtatanong na sa YouTube po natin ay yung LP. Yun lang naman yung pinagpipilian natin, leads at LP. Pero tignan natin, medyo matagal pa naman yung kwan natin, makakapagpabulok tayo. Halos 30 days na nakabakante yung kwan natin. Kaya ganyan muna, hinayaan lang natin na mawala yung tubig muna para mabulukan. Hindi pwede yung palaging nakababad lang yung emission, yung greenhouse kwan yan. Pag nakababad, hindi mapasingaw yung mga gases na sisira sa ugat, hindi maganda, hindi totally mabulukan pagkuan. Dapat may time na matuyuan, masa-masa, mas maganda para ma-decompose kaagad yung dayami na kahit hindi tayo gagamit ng mga pampabulok. Kung ganyan proseso natin, 21 to 30 days na bulok na po yan. Huwag yung babad palagi, hindi mabulokan. Okay, yung gagawin natin mamaya, yung pilapil, ayusin ulit natin, tingnan ko kung may papakita natin. Ganito yung mga kuan muna, yung sa Yieldmore natin, yung mga user lang muna natin yung makakagamit po niyan. Okay, hintayin lang natin na kuan muna yung FPA para kuan. Sayang naman yung pinagpaguran natin. Kaya yung mga sa group chat, gagamit pa, i-PM nyo lang ako at magpapadala po tayo. Ganun lang yung kuan natin. Wala muna ang kwan sa social media, medyo kwan muna tayo para baka mapag-initan pa tayo. Sharing is caring, importante makaani po kayo na maganda kahit ano naman yung gagamitin nyo. Wala naman po tayong sa pilitan. At gamitin nyo yung gusto nyo gamitin, nandyan naman yung protocol, sundan nyo lang. Maraming salamat. Sharing is caring. Mga kaparmers, kamanalon ka magsasaka. Time check 6:49 at bago tayo pupunta mag-church, ayan, medyo late tayo pumunta dito. Ano, isipan kong sukatin muna itong punlaan natin para handang-handa na. At least ang sukat natin dito ay 400 square meter per hectares, pero susukat tayo ng 800 square meter dahil ililis po natin dyan yung mga kanal-kanal. Okay, para maipasok natin yung binhi para sa 15,000 square meter na hindi nagkukumpu-kumpulan at maganda yung sibol, maganda yung paglaki ng ating punla. Mas mabilis palakihin. Okay, para lagyan natin ng talagang yung proper na seedbed preparation. Ngayon ay susukatin natin yung 800 square meter na susukatin natin. Ay mayroon yun 20 by kung yung sukat nun, 20 by 40 para times, ayun, 20 times 40 ay 800 square meter. Ngayon ay susukat tayo, i-actual natin. Ayan, paano kayang gagawin natin, wala namang maghahawak, ikakawit natin dyan. Dapat may kawitan. Tara, sukat tayo. Pause muna. Nalagay natin dito, kahit wala ang kasama ay pwede nating isukat. 15 meters ito ang panukat natin. Yan, susukatin natin. 15 meters ito. Ayan, tara. Para ma-actual ninyo, kahit mag-isa, kung may diskarte, ay pwede. Ayan na. Para ma-actual ninyo. Tara. 15. Kung may isa ka dito, susukat tayo dito yung hanggang doon na angkon. Tawag doon, ilang metro na yan? 21 feet, 6 meter. Teka lang, pause muna. Ayan, 15 meter yan, meters. Ayan, talagang bumili tayo ng ganito para may pakita ko sa inyo ng actual farming po tayo. Yan, at i-upload natin sa YouTube. Doon tayo mag-upload sa YouTube para may upload natin ng mas upload natin ng mas detalyado, hindi putol-putol. Ayan yung 15 meter.
Okay, sinyalan natin yan. Kunin natin yung stick at ipunta natin yung dito. Ayan. Yan, mamaya. Okay, kunin natin ulit. 15. So, susukat tayo ng pag-anon, 40. At least 40 tapos 20 yung pag-anon niya. Or pwede natin gawin, tignan natin kung hanggang punta dun 30. Pwede natin gawin 30 doon, pahaba. Tapos dito, tignan natin kung ano yung masusukat natin. Tara, kunin natin to. Stick. Itong isa lang muna. Ayan. Okay, yan, actual natin. 15 hanggang doon. Pasapasali kayo mo tayong tunuhon, nakagat ka. Oh, ito yung 15. Lagay natin ulit dyan. At susukat pa tayo. Kung hanggang ilan. 15 yun, ha. Kung 15, 30 na. Yung may natira pa. At ito, yung natira, may hypercompose na. At yun, more i-spray na lang natin dun sa spray natin dun sa punlaan. Naalala ko. Para makatulong pang magdagdag ng sustansya at makapabulok. Ayan, yung Yelmore at may hypercompose. Tapos kukuha tayo ng molasses. Ayan, lagay natin dito muna. Ayan, nakita nyo may hypercompose. Kukuha tayo ng molasses. Molasses po ito. Pinangkukan ko sa baboy. O tayo sana hindi matapon. Yan, spray natin dun sa kwan. May molasses kayo, masustansya ito. Kunin nyo. Isprayhan nyo yung kanyo. Pwede nyo yung i-spray sa buong sakahan ninyo. Lagay lang tayo ng para nakakondisyon na agad. Pamparami ng microbes. Pampakondisyon. Yan yung spray natin sa punlaan natin. Kahit gawin yung half liter, pwede na. O yan na lang. Half liter o 1 litro. Kung di ka nagtitipid, spray nyo sa buong sa one knapsack. Spray nyo sa sakahan nyo. 10 liters. Ayan, ha. Post mo na. Lagay na natin. Sprayer muna natin bago natin ituloy yung pananambak natin. Nagtatambak po tayo, naayos natin yung punlaan. Habang hindi pa mainit. Mabilis uminit yung panahon. Tumaas yung sikat ng araw. Init. Grabe ang init. O, ayan na. Okay, nakita nyo na. Spray natin. Yan. Cut muna para hindi haba. Para punta tayo mamaya doon kung tignan nyo kung ano ginagawa ko. Berto natin, huwag nyong kalimutan. Haluin nyo mabuti. Para hindi inuulmog yung mga palayan nyo. Walang nag-overdose at nagkakasakit. At walang masitirang insekto pag nag-i-insecticide kayo. Pesticide, okay? Pause. Tara na. Damit natin mamaya, wala pala akong damit. Kaya yung damit ko, yung pinunta ko dito. Kaya tawag doon, mapapagalitan na naman po tayo. Tara. Kuha tayo na bagyaw. Sayang di ko apit ng madalab. Ayun yung inaayos ko kanina. Ayan, tignan nyo ini-straight ko pa rin. Ngayon, ilagay natin dito para makita nyo yung gagawin natin. Ilayo natin para makita nyo. Ayan. Sprayhan natin ito ng pabulok. Ilayo lang natin kasi hindi nyo naman makita. Nako. Nakaganyan pa. Pag ganun na lang yung lakad natin para makita nyo. Ayan, pa ganyan. Okay? Para makita nyo lang. O, ayan. Ganyan lang gamit natin. Parang pangkuhol. Pwede nyo ganyan. Pangkuhol. Madali lang mag-spray ng ganito. So,
Pili nyo dyan na synthetic na pampabulok na wala naman kayo nakukuhang sustansya, nutrients. Pampabulok lang yung kuhan. Pag bumili kayo ng inyong gagamitin, yung maraming purpose na po. O yan yung kuhanin natin mamaya. At yan yung itutuloy natin trabahuin. Okay. Cut. Ayan, ayusin lang natin yan para makita nyo. Pause muna. Gaapura. Maraming paraan. Okay. Dito muna para makita nyo yung inaayos ko. Ayan. Mabubulakan na yan at ang daming sustansya. At mapaparami yung organismo. Ang gagawin natin ngayon dito. Tapos na dyan. Ayusin lang natin. Simpain sa Ilocano. Yan para makita nyo. Bilhan nyo yung mga taga-saka nyo ng guantes para mabilis. Okay. Galaw-galaw muna tayo. Exercise. Tayo magbubukid ngayon. Pitik-pitik lang sa Ilocano yung hindi muna rush. At bibili tayo ng pamatay damo. Yung pilapil natin, isprehan natin para mamatay yung tapos tatakpan din. Okay. Ayan. Ganyan lang. Patras para mabilis. Ayusin natin yan. Para pag nagpatubig na, mga katabi natin, yung tapos tatakpan din. Okay. Ayan. Ganyan lang. Patras para mabilis. Ayusin natin yan. Para pag nagpatubig na, mga katabi natin, di malulubog punlaan. Tapos ito, kaya pinunta ko na dito. Ito na lang yung hindi pa natin napagpunlaan na pinitak para ma-improve pa. At papakuliglig natin para maiwasan natin yung ulmog, yung makapal na sumisibol sa punlaan. Papabunot natin lahat. Ito ipapakuliglig natin kaya medyo nakatutok dito para maganda yung kwan natin. Walang breeding site na mga insekto. O, ganyan na. Ipit-pit ninyo. Buno-buno. Ganyan lang. Kung wala kayong guantes, masusugat. Hanggang kung may kuhol. I-share ko na sa inyo yung mga diskarte para mapabilis at accurate. At maganda. Hindi lang puro bilis. Kailangan accurate. Yung agility. At kailangan maganda rin. Hindi lang puro bilis. Pulido. Sabi ko pa, ganyan yung mga pulidong magkatrabaho. Ang lalakas ng ani. Kasi yan, halos walang malaktawan. Pagsabog, pulido, paglinang. Yung sarili na lang sinasaka yun. Marunong maglinang. Ay kalalakas ng ani nila. So, hindi makitaan ng kapintasan. Ganon din sa binhi. Pag bumili ka ng binhi, yung hindi makitaan ng kapintasan, ibig sabihin quality seeds. Piliin nyo na, huwag kayong magpalugi. Sa punlaan pa lang dapat maayos na para yung punla nyo mabilis palakihin. Hindi yung apurahin ninyo, ginawa nyong inbreed pa naman. Tapos maghahanap kayo ng magandang ani. Sa punlaan pa lang seed preparation, sumasablay na po kayo. Yung tagasaka ninyo matigas ang ulo. Tapos maghahanap si farm owner ng kanako. Pakibantayan ninyo, turuan yung mga tagasaka po nyo, yung mga nasa group chat. Ang dami na nakapatunay dyan na ang lalakas umani. Mga nagme-message, hindi ko lang ina-add po dyan. Yung mga iba, napag-iwanan na po dyan. Kaya pag tumigil na tayo mag-vlog, kaya nandyan lang yung mga videos natin. Puntahan nyo yung YouTube. Okay. Ikakat na natin next dito. Doon muna para matrap natin yung tubig para wala nang lulusot dito, para hayaan lang natin bumaba.
tapos pilaw-pilaw sa iliko na. Ayaw ko na ang garaw-garaw na trabaho. Kaya kung tayo lang nagtatrabaho dito, mga nakakadan, dapat dyan pa lang maobserbahan na nila yung mga magagaling na farmers na hindi tamad. Dito ayusin na rin natin ito, ikakat na natin kasi haba na yung videos. Puntahan yung YouTube channel natin, AgriTipid PH, para palagi kayong updated. Darating ang araw, ulitin ko na hindi na tayo magbablog. Okay, makapokus na lang tayo sa ibang gawain. Okay, ganoon na lang. Palakasin ang ani. Kung kaya, magbilad at aralin ng mabuti. Maraming salamat. Happy farmers. Sama-sama tulong-tulong itaas ang ani at kita. Mag-PM lang kayo sa mga gusto, may gusto or ayaw sa ating mga ginagamit. Ay sabi ko nga, pulutin nyo yung gusto nyo pulutin, itapon nyo yung gusto nyo itapon. Okay? Ganun na lang. Wala tayong sapilitan. Ayaw nyo, wala tayong magagawa. Kung gusto nyo ay maganda para maturuan ko kayo. Maraming salamat. Namin kayo. Happy farmers. Ang 750 square meter, 1,000 kasi po ito. Sinukat ko na dati yan mula nung nagsaka po tayo since 2015. Nasukat na po yan. Winanta 1,000 ko yan. Linipat yung mga pilapil. Ganyan kaluwang ang 750 square meter. Ayan, naglaan tayo ng para sa kanal, yung 50 meter. Kahit sumubra pa kayo 800, mas mainam para hindi na kayo nagsasayang ng binhi. Hindi nagkukumpul-kumpulan yung inyong punlaan. Tapos magrereklamo yung tagasakan ninyo, kulang yung ipinunla po ninyo, ay ang dami naman yung binili. Tapos kulang, nagsiksikan at ang hirap palakihin. Nasa 15 days, kaya nga natin palakihin po yan ng mahigit 1 feet kung may sapat na espasyo. Huwag nyong iparehas yung hybrid sa inbred. Mapapahamak po kayo. I-upgrade niyo yung mga tagasakan ninyo na kulang sa kaalaman. 30 years na, ganun pa rin yung farming nila, nagsusunog ng dayami. Wala kayong matitipid po doon. Huwag kayong maghanap ng 150 kabandaan kung yung tagasakan ninyo ay kulang sa kaalaman, ayaw mag-upgrade. Ganun pa rin yung farming nila. Ganun pa rin yung rate nila sa inputs, sa abono man yan, at chemicals, climate change, at yung, remember 30 years, ibig sabihin yung lupa po natin ay hindi na ganun katabaan. Ibig sabihin may mga acidic na yan, yung lupa sira na. Sa kasusunog, kagagamit ng lason at inorganic fertilizer dahil sa salt. Okay, may salt po yan. Ganun na lang, sharing is caring. Kailangan ibalik ninyo yung dayami ng inyong sakahan. Pabulukan ninyo 21 to 30 days or higit pa kung gusto nyo higit pa para maibalik nyo yung katabaan ng inyong lupa. Huwag nyong sunugin. Nagsusunog kayo ng mahigit 5,000 pesos. Nakalaan na po sana yon para sa inyong land preparation sa rotovator. Maraming salamat.